Kaya alam mo lang babasahin, ilangan po ng sandali, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Nagyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa magitan ng propeta, maglili ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Nang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo po ay dumako muli sa panalangin. Muli, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa kalab niyong araw na ito. Panginoon, may tuturing po namin patuloy na espesyal na araw, Panginoon, sapagkat ito ay tinakda, Panginoon, upang kami po ay sama-samang manambahan sa iyo sa lugar na ito. At salamat din sa pribileyo makalapit sa trono ng iyong kahabagan at minsan pa rin ay kami po linisin sa lahat po ng aming pong mga karumihan. Kung meron po kaming nagawang pagkakasala po sa iyo, Panginoon, ay humihingi po kami ng tawad. Alam po namin walang bagay na malilingid sa iyo, Panginoon. Ang lahat ay hayag sa iyong paningin. Kami man ay gumagawa o hindi, Panginoon, o Diyos. Kami man ay narito sa ibang lugar, Panginoon. Kami po ay laging iyo pong minamatyagan, Panginoon. At sa mga oras din pong ito, ayan po na maghihanda po ang aming puso, Panginoon, na pagtatamnan ng iyong binhi ng iyong mga salita. Ayan po ito maging magkaroon ng bisa, Panginoon, at patuloy itong gumawa, Panginoon, sa aming mga puso at buhay. Gumawa ito patuloy na pagbabago mula sa loob hanggang sa labas ng aming buhay, Panginoon. At ayan mo na bigyan kami ng kaaliwan sa magitan nito, Panginoon, sa gitna ng aming mga kahapisan. Magbigay ito sa amin ng kalakasan sa kabila rin namin mga kahinaan, Panginoon. O Diyos, hayaan mo na bawat isa po sa amin ay magkaroon ng layuning, kayo po ay dakilain, Panginoon, at parangalan sa umaga pong ito. Ito po, minsan pa ang aming panalangin, kalakip Lord ng aming pasalamat, sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen. Kaya tayo po yung makakaupo na. Today is first Sunday ng December, no? Tayo po ay nag-aabang na, no, sa ating pagdiriwang din ang ating pong Kapaskuhan, no? At iba't iba ho ang saloobin ng mga tao patungkol sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, no? At para sa ba na nagbibigay ng nagdiriwang ng may kasiyahan, marahil itong Paskong darating ay ito yung unang Pasko na kung saan ito yung Pasko na siya'y nakaranas, no, o yung couple na nagkaroon ng engagement, no? Katuwaan niya po, ano, ang masasabi natin, no, doon sa mga nakakaranas ng magagandang mga pangyayari sa buhay ay masasabi na kasiyahan ang Pasko na ipagdiwang. Pero para naman sa iba, no, walang marahil mga pang-akit na kasiyahan, yung pong mga nasunugan, no, yung pong mga dumaan sa delubyo ng buhay ay tila nga, masasabi natin walang pang-akit na saya, no, ang darating pong Kapaskuhan. So, what Christmas is all about, no? Ano nga po ba ang tungkol sa Kapaskuhan? What Christmas is all about. Nais ko pumagatan ang mensahe ng Diyos na sa ganito, ano nga po ba ang tungkol sa Kapaskuhan? Nais ko lang po magbigay ng itong mahalagang mensahe po ng pagdiriwang po natin ito. Una, ay ito po, is about, Christmas is about the message of the gospel. Yung po ang kauna-unahan na makikita ho natin dito po sa Luke chapter 2, verse 10, minsan itong anghel ay nagpahayag dito sa mga pastol, kasalukuyan mga nagpapastol ng kanilang tupa, ay di kaginsa-ginsay may lumitaw na anghel. Ang sinasabi rito sa chapter 2, verse 10, sige po, ang sabi po rito, okay, ngunit sinabi sa kanilang anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. So, Christmas is about the message of the gospel. Pag sinabi natin gospel, ay sa Tagalog ay ebanghelyo, no? O sa pahulugan po ng gospel, it means good news. Sabi nga po natin, good news. Okay. So, kung may good news, may bad news. Amin po. Yan. So, sa ganang noong pa man, nung magkasala po ang tao, ay isa na masamang balita ho yung kinasadlakan ng tao bunga ng kanyang kasalanan.
alam natin, no, na yung kasalanan ng isang tao ay namana, no, ng sangkatauhan sa mga dumarating na mga henerasyon at magpahanggang ngayon, no. Ito ay minamanang kalikasan ng tao. Kaya siyang naging bunga, no, sinasabi ng Diyos noong pamanguna na ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Amen. Isa sa mga dahilan kung bakit po namamatay ang tao sapagkat ito po ay bunga ng kasalanan. Sabi nga po natin, kasalanan. Yan. So, bawat isa ho sa atin, no, yung sinasabi ng Biblia, yung sin nature ng tao ay taglay-taglay niya, buhat pa na siya ay isilang, no? At habang siya ay lumalakad, no, sa buhay dito sa daigdig, na taglay yung ganung uri ng kasalanan, ay patuloy siya at patungo sa ultimate destruction nung sinasabi na walang hanggang kamatayan. No? Sapagkat kapag ang tao ay namatay sa physical at patay siya sa spiritual, mamamatay ho siya ng eternal. Amen po, no? Yun ho ang masamang balita, no? At kalakip ng masamang balitang ito sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala, we are all destined to eternal destruction. Amen. Pero salamat sapagkat minsan pa sa parang hindi ho kayang gawin ng tao na iligtas ang kanyang sarili, ang Diyos ang siyang gumanap nitong magandang plano na ito ng kanyang pagliligtas at ito ay taglay ng mabuting balita ng pagliligtas ni Kristo. Amen. So, tinatawag din itong the gospel of grace, no? It is by grace, no? Kaya nga ito yung kaloob ng Diyos atin at hindi ito sa pamagitan ng ating pagsisikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos sapagkat wala akong may tuturing na matuwid. Di kung sino pa man kahit na ho yung the most religious people, the Israelites, no? Ay kahit na ho nung tumanggap sila ng napakarami po mga pribilehiyong spiritual, no, ay hindi pa rin sila naging ganap, no? At maabot yung katwirang nilalayo ng Diyos para sa kanila. Okay? So sa kanila ibinigay ang Kristo, di po ba? Sa kanila rin ibinigay yung kautusan. Sa kanila ibinigay din yung tamang uri ng pagsamba at yung mga ceremonial na kautusan ay sa kanila po ibinigay ito. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, no, ay may tuturing pa rin na kahit itong mga Hudyong ito ay mga itinuring na mga makasalanan ng Diyos. Amen po? Yan. So, paano pa nga po ba tayo? No? Gaano pa ho tayo na mga hindi mga tumanggap ng ganung uri ng mga pribilehiyong spiritual mula sa Diyos? Yung description nga ni Paul doon po sa Ephesians chapter 4, uukol doon sa mga Gentiles na walang kautusan, no? Na wala silang Diyos na kinikilala. So, yon ang kalagayan ng mga taong wala kay Kristo. Amen. So, this is the message then na kung saan ay palalagana ang sinasabi ni Kristo doon sa Matthew chapter 24 at ipapangaral sa lahat ng bansa ang mabuting balita sa kadarating ang wakas ng panahon. Okay, ito ay may kinalaman doon sa paghahayag ng mabuting balita na ito sa lahat ng bansa. Kaya yung dissemination ng gospel talagang napaka lawak na, no, ng nararating po nito, no. Kahit yung mga kasulok-sulukan ng lugar ng daigdig na ito ay somehow, no, ay nare-reach out ng message of the gospel. Amen. So, yun kailangan mangyari yun, no? Kapag naganap yung sinasabi ng Panginoon na yun, na kapag ang lahat ng bansa ay nakarinig na ng mabuting balita, saka darating ang wakas ng panahon. Yun yung ininintay natin, no? Sapagkat yung kawakasan ng panahon na yun ay mangyayari sa kanyang muling pagparito. Okay? Tayo po ay nabubuhay dito sa panahon ng kahabagan ng Diyos at matatapos po itong panahon na ito, no? Na kapag si Kristo ay muling bumalik. Purihin po ang Panginoon. Amen. At yung dissemination of the gospel, may kinalaman ho rito sa paghahayag kapag ang lahat ng bansa, sapagkat wala na ho maikakatwiran ng tao na hindi niya napakinggan, no? Na walang naghatid ng mensahe sa kanila. No? Sabi nga puro sa Romans chapter 1, no?
man is without excuse, no? Wala na hong maidadahilan pa ang tao, no? Ukol doon sa kamalayan niya, patungkol sa Diyos. Di po ba? Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa magitan ng mga bagay na kanya pong ginawa. Di ba? The eternal God, yung sinasabi, wala hanggang pagka-Diyos ng Diyos ay hinihayag niya. Sa pamagitan ng mga bagay na kanya pong mga nilikha. Amen. Pero sa kabila ng bagay na yon, no, yung katotohanan patungkol sa Diyos ay kanilang tinalikdan, noon pa man, no? At magpahanggang ngayon, katotohanan patungkol sa Diyos ay kanilang tinalikdan sa pamagitan ng kanilang sariling perception, no, patungkol sa Diyos na kanilang kikilanlin at pananampalatayanan. No? At ito ang nag-akay sa kanila patungo doon sa pagsamba, sa unang pagkakasala ng tao. Ano po yun? Yung pagsamba sa ibang Diyos o sa Diyos-Diyosan. Hello, nandiyan po tayo? Okay? So, maliwanag, no, na yung isa sa mga major sin ng tao ay yung pagtatakwil sa Diyos at pagsamba sa ibang Diyos. Amen. At pangalawa, no, kung wala ang Diyos, no, na napakaling gumawa ng kasalanan pa, kaya yung sin of immorality ay naging madali sa mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Amen, no? Kaya nga sinasabi roon, yung mga lalaki hindi nakikipag-ugnayan sa babae at sa kapwa lalaki na lamang po sila nakikipag-ugnayan. At ganyan din ang ginagawa ng mga babae ay ganun din, no? Ang kanilang nagiging lisyang gawain at ang sabi ng Diyos ay hindi nila matatakasan ang parusa sa kanilang mga lisyang gawain. No, sin of idolatry, no, sin of immorality, and the sin of iniquity, no? Sinasabi roon. Sa Romans chapter 1 verse 18 hanggang sa mga sumusunod, no, nabuhay ang tao dahil tinakwil niya ang Diyos, sumamba siya sa ibang Diyos. Amen po ba? Yung ganung uri ng pakikipag-ugnayan ay dahil nga sira ang kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos, ay magiging ganun din, no? Ang magiging resulta ng kanyang pakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa. So no wonder, no, na talagang magugumo ng tao sa iba't ibang uri ng kasalanan. No? Kaya nga po yung sin of iniquity, yung mga kabuktutan na ginagawa po ng mga tao, ay palasak, no? Kahit sa ating kapanahunan. Amen po. No? Kaya yung sinasabi ni Paul sa last days, di po ba? Na sulat niya kay Timothy, sa huling mga panahon ng mga tao, mababatbat ng mabalasik, no? Vicious, sabi doon, ang description. Panganib, mabalasik, no? Ang mga mangyayari sa mga huling mga araw. Ang mga tao ay magiging maibigin sa salapi, maibigin sa sarili, maibigin sa kalayawan, sa halip na ng mga bagay ukol sa Diyos. Amen. Wala nang amen. So, pagkalinggo, saan mas puno? Sa sabungan, sa simbahan? O sa mall, o sa simbahan? Sa pasyalan, o sa simbahan? Yan lang yung sinasabi ng Bible, walang naghahanap sa Diyos, wala kahit isa. Yan ang kalagayan ng tao. Maaaring meron siyang pagkamalayan patungkol sa Diyos, pero yung hanapin ng Diyos ay bibihira po. Dahil yung natural na taglay ng tao, the natural man, yung tinatawag. No? Pag sinabi nating natural, yun yung mga patay sa espiritu. Wala siyang gana patungkol sa Diyos at sa mga bagay ukol sa espiritu. No? May mga higit siyang pagpapahalaga kaysa sa kanyang katawan, kaysa doon sa kanyang kaluluwa. Okay? So, the other side naman, no, yung mga spiritual man, ito po yung mga na-born again, talagang namumuhay ayon sa Espiritu at dikta ng Espiritu Santo sa kanilang buhay. Okay, within doon po sa dalawang panig na yon, ay yung pong, in the middle, ay yung pong the carnal man. No? Sila po yung mga nabuhay sa Espiritu, sila yung mga haring nagiging mananampalataya, pero namumuhay pa rin ayon sa dikta at gawa ng laman sa kanilang buhay. Kaya nga tinatawag silang mga karnal. Okay? So, all of us, no? Sabi nga dati, we are, sinasabi doon sa
sa Bible, no, sa Ephesians chapter 2 verse 1, na tayo po yung mga patay dahil sa ating mga pagsuway at mga kasalanan. Sinunod natin ang takbo ng sanlibutan ito at nagpailalim tayo sa espiritong nagahari sa sanlibutan na walang iba kundi si Satanas. Amen. So, dalawang klase ng tao sa mundo di po ba? Is either ikaw ay anak ng Diyos o anak ka ng Diablo. No, mahirap kong tanggapin yan. Okay? So, salamat sapagkat ang Bible ay nag-aakay sa atin para tayo po ay kayain tungo roon sa ating pribilehiyong maging mga anak ng Diyos. Sa pamagitan ng pagtanggap at pananalig sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. John chapter 1 verse 12. Sa lahat ng mga nanalig at ng mga sumampalataya ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So, ikaw, kung sa tingin mo, sa iyong sarili, ay hindi mo pa nakakamit itong napakadakilang mensahe na ito ng Ebanghelyo ng pagliligtas. No, mahalaga na number 1, i-accept ito. I-accept mo itong message of the gospel. This is the greatest message of all. Amen? So, ang Christmas ay patungkol sa napakadakilang mensahe na ito ng Ebanghelyo ng pagliligtas ni Kristo. Kaya nga, iniimok tayo ng lahat ng mga makasalanan ay tanggapin ang mensahe na ito ng Ebanghelyo. Romans chapter 10 verse 9 to 10, sabi roon, if you will confess with thy mouth, kung ipapahayag ng ating mga labi, merong mouth confession, and you will believe in your heart, meron din pong heart confession. Okay? If you believe in your heart that He was raised from the dead, mananalig ka na siya'y muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, you shall be saved. So, yung personal pronoun na binabanggit po roon ay puro mga personal pronoun yan Kasi ang kaligtasan, personal nung decision yan Hindi ito nakasalalay. Kristiyano nanay mo, Kristiyano tatay mo, Kristiyano ka na rin. Amen po. Yan. So, lahat, ay personal na tayo ay dapat, natanggapin natin itong sinasabing mensahe ng Ebanghelyo na ito na kung ipapahayag ng ating mga labi na si Jesus ay Panginoon, mananalig tayo ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, ay ikaw ay maliligtas. Sino rito pupunta ng langit? Taas ang kamay. Tanong mo yung katabi mo, sigurado ka? Well, sagana natin ay hindi natin nakasalalay yon sa ating nararamdaman. Amen po. Ang pinangahawakan po natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Sapagkat yun ay salita ng katotohanan na kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya rin ay tapat at matuwid na tayo po ay patatawarin sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya ay matuwid. Amen. So, naalala ko po yung magnanakaw doon sa tabi ni Jesus, di po ba? Sabi nung isa ay, kung ikaw ang anak ng Diyos, iligtas mo na kami, pati na ang iyong sarili. Tinuya siya ng isang salarin doon sa kanyang katabi sa krus. At siya ay sinansala ng kanyang kasamang tulisan. Ang sabi niyon, ay hindi mo nalalaman yan, sinasabi mo. Marapat na tayo ay parusahan sapagkat nagkasala tayo. Inamin niya na siya ay nagkasala. Samantalang yung isa ay hindi. Amen po? Tapos ay siya ay nangusap kay Jesus. Ang sabi niya, Jesus, alalahanin mo ko. Di ba? Kinilala niya na siya ay makasalanan, ngunit ang taong ito ay hindi nagkasala. Kinilala niya na si Jesus. Bagamat siya ay ginawang kasalanan, pero hindi siya nagkasala. Amen po ba? So, merong mouth confession. Amen po? And then, meron siyang heart confession na kanyang sabihin, Jesus, alalahanin mo ko kapag ikay nasa iyong kaharian. Hindi niya nakikita yung kaharian ni Jesus. Amen po? And that's faith. Amen po ba? And that's faith. Di po ba? Kaya sa huling pagkakataon ay binigyan ng Diyos ang taong ito na magsisi at tanggapin
yung kaloob na ito ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Maaring maging huli na rin sa atin ng lahat, no? Na matapos natin mapakinggan itong napakagandang at dakilang mensahe na ito ng Ebanghelyo ng pagliligtas, pero kapag tayo rin, tulad ng isang magdanakaw na yon na tinanggihan natin, no? Itong alok ng Diyos na ito, ng kanyang kagandahang loob na ito, no? Ay maaring mahuli na rin ho sa atin ang lahat. So better accept it. Di po ba? Sinasabi, wag na, no, kayong maging matigas ang inyong ulo. Di po ba? Today is the day of salvation. Amen. Ngayon na, ang araw ng pagliligtas. Huwag na tayo mag-procrastinate. Saka na lang. Bata pa naman ako. Di po ba? Saka na lang. Marami pang dapat gawin. Di ba? Paano yung saka na lang yun ay hindi na mangyari? Dahil babawiin na tayo ng buhay. Okay? Amen. Okay. So, pangalawa, live it, no? Ito ay ating ipamuhay. Sinasabi nga ni Paul dito sa kanyang sulat sa Philippians chapter 1 verse 27 hanggang 30 ay ako'y namumuhay ayon sa mabuting balita. Itinuro ni Paul na itong pagkakatiwala ng Diyos na ito na mangaral ng mabuting balitang ito. Okay? Hindi lamang upang ito'y pangaral, kundi mabuhay siya ayon sa mabuting balita. Amen? So, let's wait, di po ba? Mabubuhay tayo dahil hindi tayo nabubuhay para maligtas. Amen po. Nabubuhay tayo, patuloy tayo nabubuhay sapagkat tayo ito'y mga taong naligtas na. Nakukuha niyo po? Mabuhay tayo sa ganong uri ng pananampalataya natin dito sa dakilang mensahe na ito ng Diyos ng pagliligtas. Amen. Natapos po ba ron? Dapat labang ba? Doon lamang ang ating hangganan? No? Mamuhay lang tayo? Mayroon ano? Hindi ho. Dapat i-share natin yon. Amen? I-share mo. Huwag tayong maging maging maramot. Amen po ba? Kung ano ang meron tayo, bahagi natin yun sa iba. Amen po? Wala nang amen. Okay? I-share natin. Kanya si Paul, sinabi niya sa Romans chapter 1 verse 16, hindi niya ikinahihiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. It is the power of God unto salvation, no? Sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya. Amen. Tingnan nyo nga po yun. Alam nyo, napakasarap, no? Kapag meron tayong naakay na isang kaluluwa kay Kristo. Di ba? Sabi, sa isang makasalanan na nagbalik loob sa Diyos, libo-libo ro anghel ang nagsisipaggalakan doon sa langit. So, tingnan nyo po, ang kalangitan ay nagse-celebrate sa isang kaluluwa na magsisit, tumalikod sa kanyang kasalanan. Amen po? So, naniniwala rin po tayo, no, na hindi lang yung recipient, no, kundi tayo na mga nag-share doon sa recipient na yon, no, ay yung tinatawag na mutual joy of salvation. Okay? Alam nyo, yung sinasabi ko sa inyo, pagka ginawa nyo yun, doon yung masasabi kapag naranasan nyo sa inyong buhay, no, na matapos yung bahaginan yung tao na yon, ay kapwa nyo naranasan yung galak ng pagliligtas na yon sa inyong puso. Tsaka yung sasabihin, tama yung sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. Amen. So, wag natin ikahiya, no? So, i-chismis mo si Kristo, no? Kaysa ibang buhay na may buhay ang atin nung sinishare. Amen. Okay. Maging skill natin yan. Di po ba? Hindi katulad ng isang, sabi nung isang tao, yung komedyante, no? Meron daw siyang natuklasang skill niya sa kanyang, sa kanyang sarili. Galing-galing daw niya yon. O ano yung skill mo? Yung manira ng kapwa. Skill na pala yung manira ng kapwa. Pambira. Kahit nakakatawa, pero hindi ho dapat yon. Lalo na tayo sa ating mga Kristiyano. Amen po ba? Kung meron man tayong
Higit na dapat na dakilang maibahagi sa ating pong kapwa. And that's the greatest need of man. Di po ba? Yung salvation. Amen? So, share it. Sa iyong kaibigan, sa iyong mahal sa buhay. Gusto mo ba, kung dumating si Kristo, ikaw, yung mga nakatanggap, tapos hindi mo man lang share ito sa iyong asawa, sa iyong mga anak, na hindi pa mananampalataya. Di po ba? Gusto mo ba, ikaw lang pupunta sa langit, sila'y maiiwan dito. Amen? So, wag nawa na mangyari ho sa atin yan. Okay, pangalawa, Christmas is about worshiping the Savior. Okay, Matthew chapter 2 verse 11. No, ito ay patungkol doon sa mga pantas, no, na mula sa salian sila po ay mga nagsipaglakbay na napakalayong lugar. At nang sila'y patnubayan nung bituin, no, sila'y napadako roon sa Jerusalem at doon sila ay nagtanong kay Herodes, no, na nasumpungan nila itong tala na ito na siyang naging patnubay nila at hinahanap nila ang hari na ito na isinilang na hari ng mga Hudyo, no? At naroon sila upang siya ay sambahin. Amen. Sino yung magandang purpose nila? Nagpunta sila roon, naglakbay sila na napakalayo, no? Hindi naging alintana ang mga panganib na mga maaaring mangyari sa kanila, sa kanilang daraanan, sa kanilang paglalakbay. Ang mahalaga sa kanila, no, ay habang sila yung mga nagsisipaglakbay na yon, no, ay naroon ang puso na hahandang sumamba sa hari ng mga hari nito at Panginoon ng mga Panginoon nito. Amen. At sila naman ay pinatnubayan, no? At maalala natin kung si Herodes dakila ay naging oposisyon, no, dito sa dakilang hari nito na walang ba kundi ang ating Panginoon sa Kristo at maging yung mga dalubhasa sa kautusan. Di ba? Maalala natin yon. Yung mga dalubhasa sa kautusan. Kasi nung tinanong ng mga pantas, si Herodes, kung nasaan yung isinilang hari ng mga Hudyo, ang kinausap ni Herodes, yung mga dalubhasa sa kautusan, sa mga propesiya. At ito naman ay sinabi sa kanila. No? At nagsipi pa sila ng talata. No? Dito sa Micah chapter 5 verse 2. Di ba? Na ikaw, Bethlehem, bagamat ikaw ang pinakamaliit, di po ba? Na barangay, pero sisilang ang isang tagapagligtas. Amen. Bethlehem. Ang ibig sabihin ay house of bread. Amen. At doon isisilang ang the bread of life. Tingnan yung mga koneksyon na yun. Kahanga-hanga. Amen. So, nanoon pa man, no, ng mga daang mga tao na siyang lumipas upang isakatuparan, no, ang pagsilang at ang katotohanan doon sa lugar na kanyang pagsisilangan ay ang Bethlehem. Amen. So, alam ng mga dalubhasa sa kautusan, bakit hindi nila pinuntahan? No, samantalang mula Jerusalem hanggang Bethlehem, 5 milya lang. O sila nakakaalam ng prophecy, di po ba? Amen? Alam nila yung salita ng Diyos, alam nila yung hula. Pero bakit hindi nila gayong tila may mga palatandaan na nangyayari at nagaganap na yung propesiya na yon dahil may mga naghahanap. Katakataka na yon na masasabi natin mula doon sa amin kasi hindi naman pipitsuging mga tao itong mga pantas na ito eh. No? Bukas sila ay mga mangangalakal, ay sila ay mga scientifico, no? In their own terms, di po ba? Amen, di po ba? So, sila mga matataas din mga tao ito eh. Subalit, isinantabi nila yung kanilang mga anumang privilege meron po sila o naman mga magandang mga katangian meron po sila at sila ay sumamba sa ating Panginoon. Amen. Sabi, nung matagpuan nila ang bata, kanila itong sinamba. Purihin po ang Panginoon. So, worship is our response to God's love for us. Amen.
Ganun dapat, di po ba? Ang Kapaskuhan hindi patungkol sa ano yan. No? Sa mga kasiyahan lamang, sa kainan, sa pasyalan, di po ba? At nakakalimutan natin itong napakahalagang purpose na ito kung bakit may Pasko. Di ba? Di ba yung mga pantas, nandoon ba sila para mamasya lang? Parang adventure na makita nila, thrilling yun. Tingnan natin. Hindi yun eh. Hindi yun ang kanilang pangunahing purpose kung bakit po nila hinanap ang sanggol na ito. No? Katunayan, hindi na siya sanggol, bata na nga siya no? Nung si ito ay matagpuan nila. No? Sa piling ni Maria, at siya ay kanilang sinamba. Palakpakan niya natin si Lord, di ba? So, Christmas is about worshiping the Savior. Amen po? Yan. Nawa, yun ang ating maging pangunahing layon. Hindi yung ating mga plano sa ating mga paglalakbay, sa ating pagliliwaliw. Di ba? Okay? Amen. Pangalawa, it is our expression of our love for God. No? Ito'y kapahayagan ng ating pag-ibig sa Diyos. No, yung worship at love, no, almost synonymous yan eh. Di po ba? Sabi, magkatugmang salita at magkahulugan. No? Sapagkat yun ang the greatest commandment. Di po ba? Love the Lord your God with all your heart. Amen po ba? Thy mind, thy strength. Okay? And thy will. Amen po ba? So, gayon din, yung worship. Worship the Lord your God with all your heart. Amen. So, na-express din natin ang ating pong pagsamba sa Diyos sa mga practical na bagay. Worship is practical. Ano po? Sabi doon sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, di po ba? No? Ako'y namamanig sa inyo, sabi ni Paul, na ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang handog na buhay, banal at nakalulugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat at kalugod-lugod, acceptable, holy, banal, at kalugod-lugod sa Diyos na dapat nating ialay na uri ng pagsamba sa Diyos. Amen po ba? So, ialay din natin ang ating mga isip. Di po ba? By the renewing of your mind. Be transformed by the renewing of our mind. Okay? So, kaya hindi nagbabago ang takbo ng ating pamumuhay kasi hindi nagbabago ang ating mga pag-iisip. Di ba? Amen po. Pag-iisip natin, napakababa lang. Dito lang tayo, iniisip natin. Ay gano'n ang ating mga katwiran, ang ating mga pangunawa sa mga bagay-bagay, makalupa. Di po ba? Kaya ang takbo ng pamumuhay natin, makalupa. Amen po ba? Pero kapag nabago ang ating isipan, no, sa ating pagpapahalaga, higit doon sa pangwalang hanggan kaysa sa mga pansamantala. Okay? Sa eternal, doon sa temporal. Okay? Next, yung practical worship na yon ay makita natin, ay kalakip doon yung atin mga kalooban. No? Kung anong mabuti at kung anong ganap, di po ba? Kalakip doon yung ating kalooban. Purihin po ang Panginoon. Not our will, but God's will. Amen. So, in this expression of our love for God, no, yung tayo po ay sumunod sa Diyos, no? It's an act of worship, di po ba? Kapag tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, kanyang mga salita, yun ay pag-akto ng ating pagsamba sa Diyos. Okay? Palakpakan na natin si Lord. Yeah? So, number 2, Christmas is about worshiping the Savior. Pangatlo, no? Ito na po yung huli. So, Christmas is about the person. Okay? Sino po yun? Si Jesus Christ. Amen. So, it's not anyone, no? Hindi kung sino pa man, no? Na celebrity, okay? Superstar,
o sino mang makapangyarihan mga tao, ho, ang tungkol sa Kapaskuhan, kundi sa iisa at nag-iisang persona, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? Kaya nga sinabi ron sa binasa ho natin sa Matthew chapter 1 verse 23, He is our Emmanuel. No? Kaya yan yung pinangalan ko sa aking panganay na anak, Emmanuel. Okay? Para lagi ko maalala, kapag nakikita ko siya, maalala ko na kasama namin ang Diyos. God is with us. Amen. So, pakahalaga na kilanlin natin, no? Sa isang mensahe lang para sa atin dito, kilanlin natin ang ating Panginoong Jesucristo, hindi lamang as our Savior. Di po ba? So, ang pusina ni Kristo sa atin na hindi lamang Savior. Amen po ba? So, tayo'y tumanggap sa Kanya, hindi lamang tagapagligtas, kundi Panginoon ng ating buhay. Okay? So, hindi lamang nalimit doon kung sino itong si Kristo na ito na sinabi ni Isaiah noon pa man, no? Na mga libong mga taon na ang nakalipas ukol sa kanyang propesiya na ito na may alagang magsisilang, no, ng isang sanggol na lalaki at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo. Amen. The wonderful counselor, the eternal Father, amen, the Prince of Peace, hindi ho Queen of Peace. Amen po ba? Wala pong Queen of Peace. Meron Prince of Peace, si Kristo. Amen po ba? Pero ayon sa tradisyong Katoliko, no, may kinikilala silang Queen of Peace na walang iba kundi si Maria. Okay? Amen po. Sa Bible, wala pong Queen of Peace, no? Kundi Prince of Peace. Okay? Sumunod, ano pa? Siya is the Alpha and the Omega. Tingnan ang pahayag ni Juan doon sa kanyang sulat sa Revelation chapter 1 verse 8. Siya ang simula at ang wakas. He is the beginning and the end. Okay? Tingnan nyo nga po yan. Kaya nga siya yung the self-existent one, no? Yung I am, no? Yung pagkilala niya sa ganang kanyang pag-aangkin sa kanyang sarili, that He is the I am, no? Nung si Moses siya ay pinasusugo ng Diyos doon sa Ehipto, ito ay isa sa kanyang mga naging katanungan, sino po ang sasabihin kung ako'y sinugo? Sino po kayo? Paano ko po kayo ipapakilala? Sabihin mo na ikaw ay sinugo ni ako nga. Okay? And the same statement na yon, no, na sadyang inahayag ni Kristo sa John chapter 8, no, na siya ay si ako nga, bago pa si Abraham, I am that I am. Amen. Tingnan niyo yun. So, lang ibig sabihin nun, the self-existent one. No? Ibig sabihin, siyang nabubuhay sa ganang kanyang sarili. Okay? Amen. So, it's also the way, the truth, and the life. No? Very familiar na sa atin itong mga verses na ito. No? Pero to remind us, no, na ang Kapaskuhan hindi katungkol sa mga celebrity o kung sino pa man mga tao, di po ba? Ito ay sumisentro lamang sa isang persona. Ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. No? Sinabi rin ni Juan na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sinabi ni Jesus, di po ba? Doon sa aklat ni Juan, okay? He is the only way. Amen po ba? Hindi siya sinabi na I am one of the many ways. Di ba? Pag sinabi siya, siya lang, siya lang. Di ba? Huwag na natin gawing dalawa. There is only one Savior. Amen po ba? Yun ay si Kristo. And there is only one mediator between God and man. Sino yun? Si Kristo pa rin. No? So, without the way, there is no going. Kung wala ang daan, wala tayong patutunguhan. Si destruction.
Amin po ba? Yun lang po. Wala tayong tiyak na patutunguhan. Without the way, wala tayong tiyak na patutunguhan. Okay? Tiyak yung destination. Okay? Without the truth, there is no knowing. No? Kung wala ang katotohanan, wala tayong malalaman. Tama po? Kung wala yung katotohanan, sino ba yung katotohanan niya? Well, si Kristo pa rin. Di ba? Sabi, seek the truth and the truth shall set us free. No? Italaga mo sila sa katotohanan sapagkat ang salita mo ay katotohanan. Isa sa mga pangunahing layo ng Biblia sa atin ay ituro yung katotohanan. No? Paano natin mapapabulaanan ang maling aral kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Amen. For us to makalaya doon sa ating mga baluktot na mga katwiran, baluktot na pamumuhay, at mga baluktot at mga maling mga paniniwala. Basahin natin ang katotohanan. Amen po? Yan, baka sa inyo, mga mapamahiin pa tayo. O? May pa sa atin na mga mapamahiin pa. May lumipad na paru-parong itim isang gabi. Pumasok sa isang bintana na nakabukas. Sabi nung lola, "Nako, ang tatay mo yan." Dumapo doon sa bote ng gin. "Nako, hindi pala, lolo mo yan." At marami pang mga ganong uri ng mga paniniwala tayo na naging alipin tayo ng ganong uri ng maling mga paniniwala na nagdudulot sa atin ng mga katakutan lamang, pag-aalinlangan, pagkalito. Di po ba? Hello? So basahin natin ang katotohanan. O baka meron pa natin naniniwala na mayroong purgatorio. Pag namatay ako, doon ako pupunta muna. Kasi mabait naman ako eh. Sa Bible, wala pong purgatorio, ho? Si pastor naman. Amen. There are two places lamang na patutunguhan ng tao. It's either heaven or hell. No? Yan ang katotohanan. No? Huwag natin baguhin ang katotohanan sa magitan ng mga tradisyon ng tao. Okay? We are Bible-believing Christians. Di po ba? Tayo po'y naniniwala sa otoridad ng banal na kasulatan. Pag sinabi natin tradisyon, ang may akda nun, tao. Ang may turo nun, tao. Amen po ba? Okay? Amen po? Pero tayo, naniniwala tayo sa final authority ng Bible. Okay? So ano pa? Sabi, He is the Lamb of God, ayon kay John, no, na ito ay itinuro niya na siya naging daan ng paghahanda sa daraanan ng Panginoon na kanyang sinabi sa harapan ng publiko na itong si Jesus na ito ang siyang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Purihin po ang Panginoon. Paano nga po ba kung di siya namatay alang-alang sa atin? Di ba? Naalala ko isang awit. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman, saan ako pupunta? Marahil ay nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Diba? Ganda ng awit na yun eh. Marahil nga ganon, ang marami sa atin noon. Amen. Nung tayo nasumpungan ng Diyos, na-capture na tayo. No? Ganong katsagaan Diyos sa atin. Kahit mga matagal na tayo na maaaring matanda na tayo nung tayo makakilala kay Kristo. Pero yun ho ang eksaktong panahon para sa atin. Amen? At hindi pa rin huli ang lahat para tayo magsimula, no? Na siya'y ating paglingkuran. Kilalanin natin. So, yung number one, na anuhin natin, kilalanin natin siya,
accept natin siya as our Lord and Savior, di po ba? At kilalanin natin siya, tulad ng sinasabi ni Paul, na kanyang maging hangarin ay yung makilala niya si Kristo. Di po ba? Pilipos chapter 3, sabi rito sa verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Amen. Nawa, hindi maging mababaw lamang ang ating pagkakilala sa Kanya. Amen po? Yan. Kundi ito ay maranasan. Tingnan niyo po iba yung Christ, no, ng history o ng kasaysayan kaysa doon sa Christ of experience. Okay? Yung maranasan mo si Kristo mismo. Iba yun. Sabi mo nga sa katabi mo, iba yun. Diba? Okay? Iba yung traditional Christ doon sa biblical Christ. Lagi nating pakatandaan yun. Napakalaking diferensya ho noon. Ako nga lumaki pa ako sa paaralan ng madre. Isipin po niyo yun, 13 taon ako nag-aral niyan sa paaralan na yan. Okay? Isa sa mga sikat na mga paaralan dito sa Malabon. Okay? At nung ako magka-koleyo, ay meron po kaming subject na theology. Okay? Nung ako nung aking mga ginagawang mga gawain makareliyon, naging hermano mayor ako ng kilala. No, kahit yung sulat ni Jose Rizal, so sa kanyang ilang mga sinulat, ay nabanggit yung tinatawag na krus ng matahong. Amen. So dahil tayo bulag, no? Tayo'y nabulag doon sa ganung uri ng gawain at paniniwala na higit tayong mas malapit sa Diyos. Pero yung mga gawain ko po noon ay, naku po, napakalayo. Napakataliwas. Okay? Amen po. So, salamat sapagkat yung makilala mo si Kristong personal at kilalanin mo po siya higit doon sa iyong pagkakilala ngayon, no? Ay maranasan mo, no, sa iyong buhay ang mga katotohanan ng kanyang mga description. Okay? Sigurado yun. At makilala mo. Kaya nga si Paul ay ganoon ang kanyang hangarin, maranasan ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad ng kanyang kamatayan. Umaasa ng kakuman ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Purihin po ang Panginoon. Okay? So, sa ganang kanya, sabi niya, hindi pa rin kanya kamtan ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Sabi ni Paul, ngunit sinisikap kong makamtan ng gantimpala sapagkat itong dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Okay? So, mga kapatid, hindi ko siya pinalalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay lamang ginagawa ko. Tingnan niyo po maging ganito lamang ang ating kaisa-isang pangkaisipan na habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning, nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang maranasan ko ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus na buhay na hahantong sa langit. So, ito yung encouragement sa bawat isa po sa atin. Okay? Madaling mangaral. Amin po ba? Maaari ko kayo ma-encourage. Pero mahalaga pa rin na ma-experience natin yung mga sinasabi natin sa inyo. Mismo, personal. Amen? Okay? Purihin po ang Panginoon. Meron pa ba? Okay, He is the light of this world. Amen. Huwag natin kalimutan, no? Tayo ay nabuhay sa madilim ng sanlibutan ito, pero salamat, dumating si Kristo. Siyang tinawag na ilaw ng sanlibutan. Ang siyang lumalakad sa Kanya kahit tayo nasa dilim, sa sanlibutan ito, ay hindi na tayo lalakad sa kadiliman, kundi sa Kanyang liwanag. Purihin po ang Panginoon. No, thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Di po ba? Ang kanyang mga salita ang siyang landas, liwanag sa landas na ating pong daraanan. Amen. So kapag binigay mo rin ang buhay mo kay Kristo, tiyak, no?
na patuloy kang daraan sa mas maliwanag na buhay at mas maliwanag na daan. Okay? He's also the bread of life. Di po ba? John chapter 6 verse 35. No? Hindi lang siya doon pinanganak sa lugar na tinatawag na the house of bread, yung Bethlehem, kundi siya mismo ang the bread of life. I am the bread of life. So yung pagpapakilala ni Kristo sa bawat yugto ng mga ginagawa niya, mga himala na yan, ay pinapakilala niya kung sino siya sa mga tao. Ganun din sa atin. Bawat yugto rin ng buhay natin, nagpapakilala siya sa atin kung sino siya sa buhay natin. Amen? Okay? Nung ginayanan niya ito, kaya niya nasabi ito, di po ba? Nung magpakain siya ng 5,000 eh. Di ba? Isipin niyo, yung kaya niya nasabi yun, siya ang tinapay ng buhay. Ngayon naman sa light of the world, di po ba, doon dahil sa bulag. Di ba? Amen. Okay. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin sa oras na ito. Dakilang Diyos, muli po kami nagpapasalamat sa mensahe po nito na iwan po niyo sa amin, lalo na sa unang linggo na ito ng aming pagdiriwang ng Kapaskuhan, Panginoon. At nawa ay natanim sa amin, Panginoon, mga puso, ang nais po ninyong sabihin sa aming personal patungkol sa pagdiriwang namin ng Kapaskuhan. Na totoo, hindi ito nakatungkol lamang, Panginoon, sa kasiyahan na marahil dulot ng Kapaskuhan o hindi rin ito nakasalalay sa sino bang personalidad na sikat o kilala, Panginoon. Kundi ito pa rin ay nakasentro sa mensahe ng mabuting balita pa rin, Panginoon. Kung bakit may Pasko dahil isinilang ka, Panginoon, na aming tagapagligtas, Panginoon. From the cradle to the cross, Panginoon. Panginoon, you came from heaven. Di po ba? Panginoon, salamat po. Panginoon, iniwan mo ang langit, ang karektan ng langit, ang kaluwalhatian po ninyo, Panginoon, ang kadakilaan, karangalan, Panginoon. Isinatabi po ninyo alang-alang sa aming mga makasalanan upang kami magtamo ng mas mainam at maligayang buhay, Panginoon. Salamat po, aming Ama. At nawa na ibigay namin sa iyo ang aming lubusang pagsamba, Panginoon, habang ipinagdiriwang namin ang Kapaskuhan, Panginoon. Kayo po ang karapat-dapat naming sambahin at haya po ninyo na maipahayag din po namin ito sa iba't ibang paraan, Panginoon. Sa aming buhay, pagsunod, sa aming buhay, pag-aalay, sa aming buhay na pagsuko sa iyo, Panginoon, ay madama po ninyo ang aming tunay na pagsamba sa iyo, Panginoong Yesus. Salamat din po, Panginoon. Higit pa naming dalangin na makakilala ka pa rin po namin, higit sa aming pagkakilala sa iyo sa kasalukuyan, Panginoon, tulad ng bithiin ni Pablo, Panginoon, na ang kanyang tanging hangarin ay makilala ka, Panginoon. Makilala ka, Panginoon. Kung sino ka, Panginoon, sa aming buhay. Hallelujah. Ikaw, kaibigan, kung sa tanang iyong buhay, ikaw nakapakinig nitong mensahe na ito ng Diyos sa iyo. Marahil kung tatanungin kang personal, na kapag kinuha ng Diyos sa iyong buhay, hindi mo alam kung saan ka tutungo. At ito ay magandang pagkakataon na marinig mo ang magandang balita na ito ng pagliligtas ni Kristo. Siya'y namatay alang-alang sa ating mga makasalanan upang kung ating tanggapin ang kanyang ginawang ito sa atin, hindi lamang tayo makakaranas ng kanyang pagpapawalang sala, kundi tayo'y kanyang pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Kung yan ang nais mo ngayong umaga, lumapit ka sa Diyos at sabihin mo sa magitan ng iyong labi at ng iyong higit ng iyong puso ang mga salitang ito. Sabihin mo, Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Kinikilala ko po na ako po isang makasalanan. Patawarin mo po ako, Panginoon. Panginoong Hesus, sumasampalataya ako na ikaw ay namatay sa krus upang aking mga kasalanan
ay mabayaran. Sumasampalataya rin ako ng buong puso, Panginoon, na Ikaw ay muling nabuhay upang ako'y magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap po kita sa aking puso, Panginoon, bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. At simula ngayon, Panginoon, ang aking pong buhay na ito ay isinusuko ko po sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong pagtanggap sa akin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay.